Samantala patuloy sa paglalaban si Zoro at Kaku. Pero matindi ang kalaban ng swordsman, kaya sinuot na niya ang pangmalakasang bandana tanda ng pagsiseryoso sa laban. Pumosisyon si Zoro at ginamit ang kanyang nigiri, kaya tanong ng giraffe kung lalakas ba siya sa pagsuot ng bandana. Umatake na lang ang ating bida ng iba't ibang uri ng atake na may iba't ibang level pero nagagawa itong depensahan ng kalaban. Tapos nakapag-counter-attack ang giraffe at pinatalsik ang ating bida, saka nag-transform si Kaku sa isang block para sa kanyang depensa. Nagalit si Zoro dahil hindi raw makakalaban ang agent pero pinagyabang ni Kaku ang kanyang Tempest Kick. Akala ni Zoro na walang nangyayari pero pagtingin niya sa taas ay nakita niya ang pabagsak na atake na parang ulan. Sinubukang depensahan ng swordsman ang sarili pero hindi niya kinaya ang dami ng atake kaya tiniis na lang niya ang mga ito. Habang ginamit ni Kaku ang Iron Body kaya hindi tinatablang ng mga bumabagsak na talim. Nagawa ni Zoro na makasurvive pero hindi siya hinayaan ni Kaku na makarecover. Agaran na umatake na nadepensahan at tumalsik ang ating bida. Tumayo ang swordsman tapos sinabihan siya na mas malakas raw ang giraffe sa mga tao. Pero sabi ni Zoro na ibabaon raw niya ang kanyang espada sa Iron Body ni Kaku. Tapos kanyang ginamit ang One Sword Style Lahyon Roar na sinabayan ng Tempest Kick ng agent. Wala itong naging epekto kaya nilait ng giraffe ang ating bida. Pero nag-decide si Zoro na gamitan ng pisikal na lakas si Kaku kaya naghanda rin ang kalaban. Tapos pinakawala ng swordsman ang Gorilla Slash na sinabayan ni Kaku ng nose pistol. Nagawang talunin ni Zoro sa lakas ang giraffe at napatalsik ang kalaban. Kaya ang ating bida naman ang nagyabang ng kanyang lakas pero hindi naman nagpapatalo ang CP9. Samantala muling umatake si Luffy pero walang hirap na nailagan ni Lucci ang mga suntok tapos nakipagsabayan ang agent kay Strawboy. Sumuntok ulit ang ating bida pero nag-teleport ang kalaban sa kanyang likod tapos sinipa siya na agaran niyang nadepensahan. Pero hindi ang sumunod na atake na nagpatalsik sa ating bida. Habang si Frankie ay tumatakbo papunta sa pinto. Subalit pinigilan siya ni Lucci gamit ang Tempest Kick pero bumawi ang cyborg at pinaputukan ang agent. Subalit gamit ang teleportation jutsu ay nalapitin ito si Frankie at susuntukin. Gamit ang Gamgam Rocket ay pinigilan ni Luffy ang atake ng CP9 tapos gamit ang Gamgam Bazooka ay nahawakan niya si Lucci. Tulungan sana siya ni Frankie pero sabi ni Strawboy na umalis na raw ang cyborg. Subalit nasipa siya sa face ni Lucci tapos pupuntirya ang cyborg. Pero niyakap ng ating bida ang assassin, kaya sinaldak ni Lucci ang kanyang likod at nakawala. Pinuntirya ulit si Frankie ng finger pistol pero agaran na pinigilan ito ni Luffy at sinabi na siya ang harapin ni Lucci. Habang si Kaku ay bumangon na para ipakita ang kanyang tinatagong lakas tapos nag-transform sa kanyang giraffe cannon. Pinahaba ang kanyang liig na umakmang cannonball pero nang aatakihin ni Zoro ang liig nito ay nagpakawala ang agent ng Tempest Kick na nadepensahan ng ating bida. Paulit-ulit ang pagtatransform ni Kaku sa mga weirdong anyo kaya naiinis na ang swordsman. Pinaiksi ng giraffe ang kanyang liig pero pinahaba nito ang kanyang hita at tumayo. Tapos muling umatake ng parehas na galaw kaya na high blood na ang swordsman. Ginamit niya ang Santuryo pero umiwas ang CP9 dahil masyado raw malakas ang atake. Tapos panandali ang umalis si Kaku at kinuha ang kanyang espada at inatake si Zoro. Nagpakawala ng matinding sword skill ang agent at pagdepensa naman ang ginagawa ni Zoro. Sabi ng giraffe na master raw siya ng force word style. Pero sagot ni Zoro na wala raw siyang pakialam tapos winasak niya ang opensa ni Kaku na kinagulat nito. Saka sinabi ng swordsman na wala raw lakas ang assassin para talunin siya. Naangasan naman si Kaku at hinamon ang ating bida, kaya ginamit ni Zoro ang leopard spin attack at nagpaikot-ikot sa ere. Tapos hindi inaasahan ng giraffe na tatamaan siya ng swordsman. Kaya nagtataka ang agent kung paanong na-predict ni Zoro ang kanyang pag-ilag. Nagyabang ang ating bida dahil sa nakitang reaksyon ng kanyang kalaban. Pero agad nakabawi ng kayabangan si Kaku dahil force words user daw siya at master ng 6 powers. Saka ginamit niya ang Tempest Kick Shuriken at mabilis na dumipensa si Zoro sa mga lumilipad na atake. Sunod na ginamit ay ang kanyang Giraffe Blast at napuruhan ang swordsman tapos agarang sinundan ng Whip Blast pero agad na nakailag si Zoro, subalit hindi siya nakadepensa sa pangalawang pagkakataon kaya naging pinikpikan ang swordsman. Tapos bibigyan na ng final blow ni Kaku si Zoro pero mabilis itong sinalag ng swordsman. Nagpatuloy si Kaku sa paghataw ng kanyang espada ng mabilis habang si Zoro ay dumidepensa lang sa mga atake ng kalaban. Nilait ito ng giraffe dahil hindi raw makasabay ang swordsman nang mahiwa ng ilang beses si Zoro pero pinipilit pa rin niyang makasabay. Tapos naalala niya si Robin kaya lumabas ang maitim na aura ng ating bida at tinutukan si Kaku. Natigilan ang si P9 sa kung ano ang nakita nito tapos sabi ni Zoro na pagod na raw siya sa kahambugan ng giraffe. Sabi ni Kaku na tatapusin na lang raw niya ang swordsman kaya nagpaikot-ikot na ang agent at sinabing papakawalan niya ang atake na doble ang lakas. Sagot ni Zoro na ang kalaban ang matatapos at ito ay nag-concentrate ng chakra. Pinalabas ng ating bida ang kanyang Dihmon Aura 9 Sword Style, kaya nagulat si Kaku nang makita ang Dihmon side ni Zoro. Naghanda na ang dalawa para sa kanilang final blow at pinakawala ng CP9 ang kanyang Iska Slicer. Tapos sinabayan ni Zoro ang atake at kanyang winasak ang malupit na atake ng agent. Hindi makapaniwala ang giraffe habang si Zoro ay nagpatuloy sa pagsugod. Sa isang iglap ay nahiwa si Kaku dahil sa asyura ni Zoro
tapos bumalik sa human form ang kalaban at tuluyang bumagsak. Saka sinabi ni Zoro ang pinapasabi ni Poli na si Sante na raw lahat ang mga former shipwrights. Tinanggap naman ito ni Kako pero humirit ang ating bida na pwede naman daw siyang humanap ng work sa zoo. Dahil sa pagkatalo ay binigay ng CP9 ang kanyang susi at nawala na ng malay. Nang dumating si Sanji at inabot ni Zoro ang huling susi dahil kailangan na nilang magmadali. Samantala nagmamadali ng tumakas ang mga kaibigan ng Straw Hat habang ang maglola ay nagmamadaling tinatahak ang secret passage. Umangat na ang tulay na nagkokonekta sa Gate of Justice at Tower of Law kaya sinubukang tumakas ni Robin. Sinabunutan siya ng hambog na chief at saka siya tinakot sa sasapiting kapalaran ng archaeologist. Pumalag ang Hatchix at nabunot ang kanyang buhok at tumakbo pero hinabol siya ni Ispandam at pinindown ang ating bida. Tapos pinilit siyang kalagkarin pero kinagat ni Robin ang simento para hindi mahila. Samantala patuloy sa laban si Luffy at Lochi. Ginamitan si Strawboy ng finger pistol pero wala nga raw itong epekto sa rubber. Binigyan ng ating bida ng non-stop finger pistol at tumalsik na pinag-alala ni Frankie. Subalit naisip ni Bikini Boy na kailangan na niyang makaalis kaya tumakbo na ito sa pinto. Pero humarang na naman si Lochi kaya ginamitan ito ng cyborg ng Iron Hammer, subalit walang talab ito sa Iron Body ng CP9. Kaya nagtaka si Frankie dahil ganun raw kalakas ang nagpatulog kay Chapapa. Sabi ng agent na 5 beses na mas malakas siya kaysa kay Fukoro at saka nagpa-unli finger pistol sa cyborg na dinamdam ni Frankie. Ginamit ni Luffy ang jet pistol na tumama sa face ni Lochi at tumalsik tapos nagulat si Frankie nang makita ang second gear ni Strawboy. Bumangon na ang agent nang pinaalis na ni Luffy ang cyborg tapos nang aalis na si Frankie nang makita niya ang pusakal sa animal form nito. Mabilis na nag-teleport ang kalaban para atakihin ang cyborg pero mabilis na pinigilan ito ni Luffy at pinatalsik si Lochi. Mabilis na bumangon ang pusakal at nag-teleport at umatake pero hindi tumama dahil natutunan na ni Luffy ang teleportation jutsu ng CP9. Pinakawala ni Strawboy ang jet bazooka na tumago sa iron body ng CP9 at tumalsik. Kaya nagpatuloy ng lumarga si Frankie at sinabi na siya na ang bahala kay Robin. Samantala tuluyan nang nagbukas ang Gate of Justice kaya pumila ang mga Marines para magbigay galang sa darating na hambog nilang chief na si Ispandam. Habang si Robin ay ginapos ni Ispandam at hinihila para madala sa Gate of Justice. Tapos sinabi niya kay Robin na pag nakarating sila sa gate ay papasabugin ang tulay para hindi na siya masundan ng mga tropa ni Robin. Sabi ng archaeologist na darating ang ating mga bida para iligtas siya, kaya nagalit ang hambog na chief dahil umaasa pa rin ang Hatchix. Nagpatuloy na si Ispandam na hilahin si Robin at habang hinihila niya ang archaeologist ay inamin niya na siya ang anak ng dating chief ng CP9 na si Spandin. Bumalik sa alaala ng ating bida ang tagpo na pinapatay ni Ispandin ang professor at ibang archaeologist ng Ohara. Tapos kung paano pinasabog ang Ohara gamit ang Buster Call ng mga Marines at ang muling paghihiwalay nilang mag-ina dahil tinakas siya ni Soul para mabuhay. Hanggang sa nag-iisa lang si Robin na nakatakas sa Buster Call at naging wanted na ito simula ng 8 years old pa lang siya. Dahil nilagyan ni Ispandin si Robin ng 80 million bounty. Mukhang malaki na ang atraso ng pamilya ni Ispandam sa ating bida, kaya gigil na si Robin dito. Nang dumating at sumabog dahil sa landmine at ito pala ay si Frankie na nahulog sa dagat kaya medyo kinabahan si Ispandam at nagmadali nang hilahin si Robin. At habang tuwang-tuwa ang hambog na chief sa kanyang pagpapasikat ay biglang siyang sumabog at tumalsik. Tapos isa-isa ring sumabog ang mga marine at hindi nila mahanap ang sniper. Kaya naiyak si Robin dahil naalala niya ang sinabi ni Soul na may makikilala siyang mga kaibigan na hindi siya iiwan. Nakita ng isang marine na nakatayo ang shooter sa Tower of Law, kaya gulat na gulat si Ispandam nang makita si Usopp na pakanta-kanta. Habang sila Sanji ay pinapanood ang kalagayan ni Robin. Saka muling pinaputukan ni Long Nose ang hambog na chief. Muling tumakbo si Robin pero sabi ni Ispandam na barilin ang bihag kaya binaril nila ang archaeologist pero dumating si Frankie at niligtas ang ating bida. Tapos nakita nilang walang nangyari kay Bikini Boy dahil isa siyang cyborg. Tinawagan ni Usopp si Frankie at sinabing sa likod ng cyborg ay nakabalot ang mga susi sa pulang tela. Tapos na ang misyon ni Sniper King kaya nag-aya na si Zoro na pumuntab sa Gate of Justice. Finally ay nakanlaya na rin si Robin sa pagkakaposas. Hindi makapaniwala si Ispandam na nakalaya na ang Hatchix at natalo ang mga CP9 agents. Nagpasalamat si Robin kay Sniper King pero parang superhero lang na sinabi ni Usopp na sa mga Straw Hat magpasalamat si Robin dahil hindi siya tinalikuran ng mga to. Muli na naman naiyak ang Hatchix tapos pinagbuntunan ng galit si Ispandam kaya binigyan ito ng anli sampal hanggang sa namaga ang face ng buwisit na chief. Dahil gigil dito ang ating bida. Pababa na si Usopp pero may nasense ito sa paligid. Tapos biglang may sumabog kaya nangamba ang lahat at ito pala ay dahil nag-umpisa na ang Buster Call. Kaya inutusan nila Zoro na tumalo na si Usopp tapos may nagpaputok ng kanyo na tumama sa Tower of Law. Nabahala sila Sanji sa nangyari kay Long Nose pero nahulog si Usopp sa kanilang harapan at bumagsak sa lupa. Kaya nagreklamo si Long Nose dahil hindi raw nila ito sinapo. Samantala pinag-utos ng hambog na chief na atakihin sila Robin kaya nanutok na ng baril ang mga Marines. Pero ginamit ng Hatchix ang kanyang ability at kinontrol ang mga Marines para magpaputok sa langit. Tapos ginamit ni Frankie ang strong right para sampalin ang mga kalaban. Sumugod na ang ibang Marines pero tinakid sila ni Robin, kaya napahalik sila sa simento.
Pinako sila ni Frankie kaya hindi sila makagalaw tapos inutos ni Isfandam na sumugod ang ibang marino. Sabi ng cyborg na umatras raw muna si Robin tapos kanyang ginamit ang arm cannon at pinaputukan ang mga marino. Sunod na nagbuga siya ng apoy sa mga kalaban kaya napaso ang mga ito sa kanya, pinagsusuntok ang iba at isa-isang lumipad ang mga marines. Tagumpay si Frankie sa pagpapasikat kaya natakot ang mga kalaban. Umatake naman ang ibang marino kay Robin kaya pinatikim sila ng anli-kutos kaya napilitan ang mga to na tumalon sa dagat para makatakas. Tumawag ng backup si Ispandam at sinabing ipadala sa Gate of Justice ang lahat ng marines. Samantala naabutan na ni Nami sila Grandma Kokuro at Chimney kaya sama-sama nilang tinahak ang secret passage. The One Piece! The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.